Kumusta po kayo? Ay. At tayo po ay ganito po talaga pag tayo po ay nakaharap sa camera, ay kailangan bago magsalita ay nakaset up. Tayo po ay pinapanood at napapanood sa iba't ibang lugar. Ay binabati din natin ang ating mga taga-subaybay saan man kayo naroon. Ay ito pong pangalawang gabi ng ating programang Pinamagatang Kalusugan at ang Mapalad na Pag-asa. At ako po inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. Kasama po natin ang ating kapatid na si Brother Daniel Pineda. Pumati kayo, brother. Good evening po. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako'y naliligayahan sapagkat tayo ay mas marami ngayon kaysa kagabi. At tayo po ay dadami pa, sigurado yan po, dahil tayo po ay nababalitaan sa iba't ibang lugar ngayon dito sa atin, dito sa cafe, at sa iba pang lugar ng Tarlac. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-attend at hindi po kayo mawawala ng pag-asa sapagkat ito ay magandang pag-asa para sa ating lahat. Kaya tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon upang tayo lumago sa spiritual na kabuhayan. Ayan, marami ulit tayo mga kapatid. Salamat sa inyong pagdalo. Kung tutusin, mga ganitong oras, ang sarap magpahinga, sarap kasi pagod, di ba? Pero inyong pinili na tayo po ay magsama-sama upang pag-aralan muli ang salita ng Diyos. At siyempre po, katulad ng ating ginawa ng mga nakaraan, bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong gabi, ay atin munang hilingin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa magitan ng panalangin. Tayo po ay hihingin ng tulong sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, aming hinihiling ang inyong gabay, inyong katalinuhan, karunungan, ang aming kailangan sapagkat wala po kaming sariling kaalaman upang pangunahan at ipaliwanag ang inyong banal na salita. Maliban na kayo po ang gumabay sa amin, ay amin pong maipapahayag ng tama at makukuha ng aming mga makikinig ang mensahe na nilalaman sa aming pong paksang tatalakayin sa gabing ito. Ang lahat na ito aming hiling sa pangalang aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Brother Daniel, anong topic natin ngayon? Sino ang tunay na Diyos? Ayan. Alam po ba ninyo kung sino ang tunay na Diyos? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tama. Alam niyo pag pinag-usapan yung Diyos, yung tinatawag na Godhead, ibig sabihin sa Tagalog, Kadyusan, marami pong tinatawag na iba't ibang paniniwala tungkol sa Godhead. Kung inyo pong lalaliman pa ang pagre-research, nandyan po yung monotheism, meron pong panentheism, pantheism, finite godism, or kung ano-ano. Tapos nandyan din po yung tinatawag nating oneness. Nandyan din po yung modalism, or parang oneness na rin. Tapos andyan yung Trinitarian belief. So, pag-aralan po natin sa Biblia, mga kapatid, ito yung parang part 1 natin ngayon. Kasi malalim, medyo mahaba na paksa. Hindi natin ito kayang tapusin ng isang episode. Kaya ngayong gabi ay sisimulan natin ito. Part 1 po tayo. Ating aalamin sa Biblia, paano po ba pinakilala ang Diyos? Kaya nga ang tanong ay, sino ang tunay na Diyos? Hindi ho natin dito tatanggapin at pag-uusapan ang hindi pahayag ng Biblia. Kaya nga muli, ating pong lalagay sa screen ang mga talata na ating pong gagamitin, Brother Daniel. Siya nga po, ang ating pag-aaral ngayong gabi ay tungkol sa ating kaalaman kung paano ang Diyos at paano natin malalaman na may tunay na Diyos at kung ano man ang iba pang Diyos na dapat nating huwag paniwalaan. Sapagkat iisa lang ang Diyos na dapat nating tanggapin sa ating buhay, siya lang ang makapagliligtas sa atin, ang tunay na Diyos. Tama. Ang uunahan na po natin, bago natin bigay yung detalye, tayo po ay naniniwala na meron tayong isang Diyos. Kaya lang ating pong pag-uusapan sa Biblia, paano ba siya kinilala? Alam nyo kasi, mahalaga na paksa ito. Dahil po, pagka hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan ang tungkol sa kadyusan, baka hindi tayo magkaroon ng interest. Alam nyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, na may mga tao na hindi naniniwala na may Diyos? Ngayon, punta kayo sa mga kilalang university sa Pilipinas, marami po dyan naniniwala
na mayroong Diyos. Yan yung tinatawag po nating mga ateista. Mga professional, may mga pinag-aralan, pero hindi sila naniniwalang may Diyos. Sa Biblia, Brother Daniel, mayroon din yatang ganun, no? Meron din po. Dahil noong panahong ang Panginoon, winari nga ng mga tao ni Noe, ay ayaw nilang maniwala sa Diyos. Dito rin sa atin sa kapanahonan, ako ay nag-aaral sa Angeles University Foundation pa dati, ay meron ako mga naging kaeskwela na sila ay atheist. Ako ay kinalaban nila, pero sa akin, ang aking prinsipyo ay ako ay merong isang pinangahawakan kundi ang Biblia. Ang Biblia lamang ang ating tagapagbigay ng katotohanan. So, tayo po ay tatalakayan natin ngayon kung talagang may tunay na Diyos. Sa Biblia man, mga kapatid at mga kaibigan, ay mayroon ding talata kung ano ang turing ng Diyos sa taong hindi maniniwala na sa Kanya na may Diyos. Ano bang sinasabi, Brother Daniel? At saka pong ibang mga tao, dito sa awit 14:1, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nagpapahamak, sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Yung pong mga atheist po yan. Pero ngayon po, tayo ay may basihan ngayon sa salita ng Diyos na ang mangmang, bagamat yung ibang may pinag-aralan, nasa pangsanlibutan, ngunit kulang po sila sa kaalaman ng Diyos. Kaya yun po ay tinatawag na mangmang. Yan, totoo po yun. Ibig sabihin, pag hindi tayo maniwala sa Diyos, ito ay isang kamangmangan sa Kanya. Kaya nga sa ibang talata ng Biblia ay nakalagay doon na ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kasi pagka hindi tayo kumilala sa Kanya, siya po na tao na hindi naniniwala sa Diyos ay mangmang. Ito po mga kapatid, maaaring sabihin natin, naniniwala naman ako sa Diyos, ayos na. Pero kung ang ating paniniwala sa Diyos ay hanggang salita lang, sa bibig lang, pwede rin ho tayong masama sa sinasabi po ng Biblia. Kasi po ang paniniwala sa Diyos na basta binabanggit mo lang pero hindi mo nararamdaman sa iyong sarili, yun po ay patay na paniniwala. Sapagkat ang diablo man ay naniniwala din ng tungkol sa Diyos. Pero anong ginagawa niya? Hanggang doon lang. Hindi wala siyang ginagawa. Ngayon, siguro Brother Daniel, sabihin na natin muna, wag muna doon sa talagang ika nga ay ipipilit natin sa ating mga kapatid, mga kaibigan, na mayroon talagang Diyos. Ano ba ang sinasabi po, mga kapatid, ng yung ating kalikasan? Yan, ang ulat po ay sa 19:1 ng mga awit. Sabi po dito, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos at ipinakikilala ang kalawakan, ang gawa ng kanyang kamay. Kung kayo po ilalabas sa simbahang ito ngayon, tumingin kayo po sa langit, makakakita kayo ng buwan at bituin. Ito po ay isang nagbabadya ng katotohanan na may lumikha ng sanglibutan at merong Diyos. Kaya sa atin po, dapat nating malaman na ang Diyos ay dakila at manglalalang. Ayan. Kaya meron mga karugtong di ba yan, Brother Daniel? Ano? Yeah, maganda tapusin natin yan. May kasunod pa rito. Sa 19:2, sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Sa 3, tuloy po tayo. Ang sabi po, walang pananalita o wika man ang kanilang tinig ay hindi maririnig. Kaya sa atin, yung mga taong naniniwala sa Diyos, meron po silang pag-asa. Pero yung hindi naman naniniwala, sila po ay walang kahinatnan sa kanilang kabuhayan. Kaya kung ating tinan yung talata, Brother Daniel, mismo yung palibot, yung mga creation, yung mga bagay sa mundo, ay pwede na tayong makumbinsin na mayroon talagang Diyos. Yung kalawakan, kung titingnan po natin, yung kalawakan ay napakahirap ipaliwanag kung walang Diyos na may likha niyan. Iisa lang ang tinuturo ng lahat ng mga yun. Na pinagsimulan po niyan ay mayroong Diyos talagang lumikha sa atin. At kung pag-aaralan pa po natin yung katawan ng tao, ay
napakahirap i-explain yan kung walang Diyos na nag-design yan, no? Sa utak, pati yung ating mata, kung ano ang meron dyan, na kung saan ay napakahirap ipaliwanag. Kasi may mga tao na akala, lalo na yung tinatawag nating Big Bang Theory, alam niyo po ba yan, mga kapatid? Na ayon sa kanila, ay ang mundo ay likha lamang ng pagsabog, biglang sumabog. Tapos ay nagkalat, no? Mayroong medyo maraming lupa na natambak doon sa isang lugar, naging bundok. Tapos mayroong mababang parte, nagkaroon ng tubig, naging dagat, o kung ano-ano. Yan ang tinatawag na Big Bang Theory. Hindi sila naniwala tungkol sa paglikha ng Panginoon. Kaya, kung ating pong ititingin ang ating pag-aralan, kahit na yung science, ay makikita natin na yung mga bagay dyan sa kalawakan ay hindi pwedeng walang kapangyarihang magkontrol niyan. Sapagkat bawat ikot nila sa araw-araw, sa bawat minuto, bawat oras, mga kapatid, ay may agwat at tamang agwat na kung walang kapangyarihan na nagkokontrol niyan, ay pwedeng magbagsakan yung mga yan. Yung galaxy na napakahirap ipaliwanag sa ating sariling kaisipan. Ibig sabihin, talagang doon pa lang ay dapat paniwalaan natin, mga kapatid, mga kaibigan, na mayroong Diyos na may likha sa lahat ng bagay na dapat po natin paglingkuran. Tama po. Ito ay may sasabihin ako sa inyo tungkol sa isang invention. Meron tayong yung skating. Pagkatapos ng isang skating, naging isang skateboard. At pagkatapos ng skateboard, nagkaroon ng jeep. At tapos ay nagkaroon naman ng isang kotse. Titingnan po ninyo dito, meron pong gumawa noon. Hindi lang basta lumitaw yon. Ang isang bagay na nilikha ay merong isang bagay na main objectives ang isang manlalalang o tinatawag na inventor. Ngayon, ito pong aking laptop na ito, hindi magagawa po ito kung walang nakaisip nito. Kaya ito po, merong pinanggagalingan kung saan nagmula ang paglikha ng sanlibutan. Ang Diyos lamang. Kaya tayo ngayon ay nagkaroon tayo ng intellectual dahil sa ating napag-aralang ito mula sa Diyos. Ayan. Kaya kung merong design, merong designer. Brother Daniel. Ayan, titingnan natin. Kaya nga may binanggit doon sa mga sunod pa nating talatang babasahin, mga kapatid. Tingnan natin yung pahayag po para makita po natin ang kahalagahan. Nang matapos na, kung tayo po ay tatanggap at maniniwala tungkol sa ating Panginoon, sa Diyos, ay merong kaakibat yan, Brother Daniel. Ito nga po, dito sa Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesus Kristo. Ayan. Papasimula na tayo, Brother Daniel, dun sa pagkilala sa tunay na Diyos. Ang benepisyo kapag tatanggapin natin at mapupunta tayo sa tamang paniniwala tungkol sa Godhead, ang sabi po dyan sa talata ay meron tayong buhay na walang hanggan. At yun po ay kung ating makikilala ang tunay na Diyos at siyang isang sinugo niya sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, magandang talata ito dahil sa ating kapanahunan, maraming tao kung ano-anong pinaniniwalaan. May naniniwala sa gawa lang ng tao. Merong gawa sa kahoy, gawa sa marmol, gawa sa simento, o kung ano-ano. Wala hong buhay na walang hanggan doon, mga kapatid, mga kaibigan. Ang buhay na walang hanggan ay kung ating makilala ang tunay na Diyos at siyang may sugo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas. Tama po. Ito po, kaya dapat ay ating palalawakin itong bagay nito para hindi tayo magkamali at magkaroon tayo ng katiyakan doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, tayo ay nag-aaral ngayon upang malaman natin kung sino ang sinugo at siya ay isang Diyos. Sapagkat ang ibang tao ay binabanggit sa ibang reliyon na si Kristo ay isang tao lang at hindi Diyos. Ito po ngayong gabi, pag-aaralan natin at gusto ko pong malaman nyo na ituon yung inyong mga pag-iisip tungkol sa ating tagapagligtas na siya ang ating pag-asa. Ayan. Okay, babasa po tayo ng isang talata, para lalo po nating ika nga ay panghawakan at tayo po ay
umabot doon sa kalagayan na meron tayong paniniwala sa Diyos at hindi lang basta paniniwala, kundi paniniwalang gumagawa. Tama po. Sabi sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatang 6, ay ganito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, ano daw po ang sabi ng talata? Kung walang pananampalataya, kailanman ay hindi magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kasi, ang lumalapit sa Diyos, dapat sumasampalatayang may Diyos. Kailanman hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kung hindi ka nanampalataya sa Kanya. Tama po yun. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay mahalaga, mga kapatid. Ito ang magbibigay at magdidikta sa atin para gumawa ng isang aksyon. At ang aksyon na yon ay lalapit tayo at tatawag tayo sa ating Diyos na dapat paglingkuran. At ito naman ang magbibigay ng ganti doon sa mga taong humahanap sa Kanya. Mayroong mga tao kasi walang pakialam Hindi man lang humahanap, walang interest. No? Kaya ako'y hanga sa mga kapatid at kababayan natin dito sa lugar na ito, Brother Daniel. Kasi sila po ay talagang umaaten. Samantalang sa ibang mga lugar na aming napuntahan, ay invite mo, wala. Tatawanan, ngingitian ka lang, pero hindi naman pupunta. Oo nga po, totoo nga yun. Itong ating pong ulat sa Biblia, ang Diyos ay laging humahanap sa atin. Kung minsan tayo ang nagtatago. Tingnan niyo po si Eva at Adan nung tinatanong siya, Eva, Adan, nasaan kayo? Nagtatago sila. Pero ngayon, ang Diyos, meron tayong pag-asa sapagkat ang Diyos ay hinahanap tayo lagi. Kung nagtatago tayo, hanapin tayo. Hindi tayo pwedeng magtago. Kasi nakikita niya tayo. Tama. At mga kapatid, wala hong taong napapasama pagka lumalapit sa Diyos. Amen. Bagaman may mga nababalitaan tayo na mga taong gumagawa, kahit na may hawak na Biblia, gumagawa ng mga kalukuhan, hindi ho dahil sa Diyos yun, kundi dahil sa kaaway na pilit na tayo ay hinihila kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. At isang bagay, kapag natutunan po natin lumapit at kilalanin ang tunay na Diyos, ay ito. Mababasa po natin ang talatang ito, Brother Daniel. Ito po, ang sa 1 Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang Diyos ay pag-ibig, kaya nais niyang ibigay sa atin ang pag-ibig. Ngunit ang tao, kung walang pag-ibig, ay hindi niya kilala ang Diyos. Kayo po may mga girlfriend, may boyfriend, at asawa at mga anak. Kung hindi niyo mahal ang isa sa inyong minamahal, ay wala kayong pag-ibig. Tayo, kahit na hindi tayo umibig na una sa Panginoon, siyang umibig sa atin. Kaya ibinibigay niya ang pagkakataon sa atin na ibalik na niya yung pag-ibig na nawala, ngayon ibinalik niya para sa atin. Dapat tayong lumapit sa Kanya ngayon upang tayo ay sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan, brother. Ayan. Kaya ang mga payo natin sa ating mga kapatid, mga kaibigan, ganun sa ating mga taga-subaybay, may mga nakakalungkot lang kasi, alam nyo ba, may mga magulang na nagagalit pagka ang kanilang mga anak ay umaattend ng mga Bible study. May mga asawa na nagagalit kapag ang kanilang asawa ay umaattend ng mga Bible study. Samantalang, mismong ang salita ng Diyos na nagsasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Kapag kaatin po siyang hinahanap, ang tendency po niyan ay matututo tayong umibig ng tama. Ang pag-ibig kasi ng tao, iibigin mo lang kung sino yung umiibig sa'yo. Pero yung nagagalit sa'yo, hindi mo kailanman maiibig. Pero sa Biblia, mga kapatid, at ang Diyos, iba ang kanyang ginawa. Sapagkat pati yung hindi kaibig-ibig ay kanyang inibig. Amen. Yun ang maganda roon, mga kapatid. Kaya yun ang gusto po nating ipakita. Kaya gusto nating ipakilala ang Diyos dahil ang kanyang kakanyanan, ito po ay yung likas, yung nature, ayon sa talatang binasa natin, ay pag-ibig. Yes. At saka isa pa po, ang kapangyarihan ng Diyos ay binabanggit dito sa Genesis 1:1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Ano pa po? Siya ang ating tagapaglikha ng buong sanlibutan. At pagkatapos, tayo po ang nilikha niya. At dahil tayo nilikha niya, dahil tayo inibig niya. Para bang isang laruan na kayo ay may isang laruan na minamahal niyo lagi.
ganon ang ating Panginoon, na tayo'y nilikha upang ipakita niya sa atin ang tunay na pag-ibig. Ayan. Meron akong tanong sa inyo mga kapatid. Ano? Tingnan nyo yung tanong na to. Parang andali, pero hindi agad mabilis natin masasagot. Ang question ay, what is God? Ano ang Diyos? Pag tinanong kayo ng ganyan, ano ang isasagot ninyo? Ha? Ano ang Diyos? Sabi doon, pag-ibig. Pero ang isang sagot natin ay yung binasa dyan sa Genesis 1:1. Ang Diyos ay pag-ibig at siya po ay creator. No? Kasi pagka sinabing pag-ibig, ang Diyos, pwede rin i-claim yan ng ibang nagpapakilalang Diyos. Pero sa tungkol sa pagiging manlilikha, hindi ito pwedeng angkinin. Katulad ng mga kinikilala ng mga Buddhism, mga Hinduism, sila Mishna, sila kung ano-ano mga Diyos nila. Hindi nila ma-claim na sila ay creator, pero pwede rin na nila sabihin na sila ay pag-ibig. Pero isipin mo, brother, kahit na yung kanilang Diyos ay bingi, bulag, hindi nakakaamoy, pero sinasamba pa rin nila. Yan na nga eh. Tsaka yung mga kinikilala ng Diyos, patay na eh. Meron pang nananalangin ngayon, ang ginadalanginan, patay naman. Paano makakarinig yun? Ang ating Diyos ay makapangyarihan at buhay. Oo. Hindi po siya patay. Tama. Kaya dapat tayong pumunta sa tama. Dapat tayong pumunta sa tunay na Diyos na ating sasambahin. Yan. Kaya wag natin kalimutan, ang ating pong sasambahin, kikilalanin Diyos, yung creator, manlilikha. Hindi ho yung nilikha. Sinapsapan lang o kaya ay pinunasan, nilihan, pininturahan. Alam niyo na yun ang ibig natin sabihin. Huwag ho natin kikilalanin Diyos ang mga bagay na yan. Kaya may isang magandang talata sa aklat ng Isaiah, Brother Daniel. Sa Isaiah 2:22 po, ganito po ang sinasabi, layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kaniyang mga butas ng ilong, sapagkat sa papahalagahan siya. Bakit nga ba sa ilong? Bakit hindi sa tenga? Wala namang hininga na sa puwet ang daan. Hindi naman pwede. Sa ilong talaga, hindi sa mata, hindi sa tenga. Pero bakit layuan ang tao na ang hinga ay sa butas ng kanyang ilong? Meron bang taong hindi sa ilong humihinga? Paano ngayon kung lalayuan? Di wala na tayong taong lalapitan. Ano po ang ibig sabihin ng talatang yan? Mga kapatid, mga kaibigan? Ibig sabihin, balik tayo doon. Ang konteksto po nitong talatang ito, naalala ko po, ito po ay tinanong sa atin ng isang kilalang mga ngaral na sino man anya na makapagpaliwanag ng tama sa talatang yan ay may kondisyon yata siya binigay na para bagang napakahirap unawain sa kanya. Samantalang, ang ibig pong sabihin ng talatang yan, mga kapatid, pagdating sa kaligtasan ay huwag nating ilalagak, huwag tayong magtitiwala sa mga pinuno ng mga relihiyon, sa mga leader, mga human leader po natin. Huwag nating ilagak ang ating tiwala sa kanila. Pag sinabing layuan, ay huwag nating ibigay ang ating tiwala. Kasi may mga tao ngayon na sila po ay naniniwala kung ano ang sabihin ng kanilang pastor, ng kanilang puno, sunod-sunuran na lang. Meron po akong video pinapakita kapag ako po ay nangangaral na merong human leader na pag nagkaroon ng fasting sila, pagkatapos ng fasting nila, ang sabi niya, merong maraming pagkain sa labas, pumunta kayo, kainin ninyo. Kinain nila yung damo. Talagang sunod din naman, kinakain po nila yung damo. At alam natin na may mga nababalita, mga kapatid, na merong nahuli na kulto na merong isang babaeng kinulong na napakatagal. Sunod-sunuran lang sila kung ano yung sabihin ng kanilang leader. Ang sabi ng talata, layuan natin sila kung ang pag-uusapan ay kaligtasan. Huwag tayong magtitiwala sa ating kapwa. Pagtitiwala tungkol sa mga bagay dito sa mundo, okay lang yon. Pero pagdating sa kaligtasan, huwag nating ipagkakatiwala ang ating kaligtasan sa ibang tao. Tama po. Ito po ay isang nangyari ng mga ilang decade na ngayon. Kilala po din ninyo si Jim Jones. Maraming sumunod sa kanya. Pero po ang nangyari sa kanila, sila ay nangamatay linason. Dahil sa pagsunod nila sa maling pagsunod. Kaya kung tayo po ay hindi nabigyan ng kaalaman ng Biblia o salita ng Diyos, hindi po tayo makakaalam ng katotohanan.
Pero kung kayo po, alam natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo maliligaw. Kaya tandaan po ninyo, ang ating pag-aaral dito ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong tanong mamaya, magtanong po kayo. Nga pala, maiksi lang ito ating paksa, kaya pwede po kayong magtanong, mga kapatid. Ano? Ngayon, kung ating babalikan po itong nasa Genesis, sa 1:26, nasabi dyan, sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisibusad sa ibabaw ng lupa. Tapos, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So, ang katangian ng isa sa unang-unang katangian ng Diyos, mga kapatid, kasi pinag-aralan natin sino ang Diyos, ay manlilikha. Siyang lumikha ng lahat ng bagay at lumikha sa sa tao, sa hayop, sa lahat. Kaya natin binabasa itong bagay na ito, mga kapatid, talatang ito, dahil sa pagpapatuloy natin, may mga babasahin tayong talata kung saan ay susuriin natin, susukatin natin ang Diyos. Kapag may pamantayan may sukatan, yung tinatawag na attribute ng Panginoon, yung likas, yung niyang katangian. At titingnan natin kung sino yung papasa dyan. Dahil nga, may mga tao ngayon na hindi naniniwala na ang Panginoong Yesus ay Diyos, ang Banal Espiritu ay Diyos, kaya sila po ay sa Ama lang. Kaya natin tinabasa ito dahil pagka meron tayong mga nabasa talata ng Panginoon at ang Banal Espiritu ay Creator o manlilikha, ibig sabihin, pumapasok po sila doon sa katangian ng pagiging Diyos. Tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ngayon po ay dumako tayo muli ngayon sa ating next text. Sa Job 33:4. Ayan. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Dito po ay si Job na siya ay nilikha ng Espiritu. Kaya ito po ay ating makikita ngayon sa Job 33:4 na si Job ay nilikha ayon sa Banal na Espiritu. So ang Ama kanina doon sa Genesis ay lumikha sa tao. Ngayon naman, sabi ni Job, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ay, kaya natin pinapaniwalaan na siya ay Diyos sapagkat siya po ay Creator at may likha din sa tao. Dito ay nakikita natin ang kanilang mga katangian. Unti-unti natin nabibigyan ng liwanag itong mga bagay na ito. Tayo po ay naniniwala doon sa Trinity, mga kapatid. Ang Trinity po ay galing sa dalawang salita, trio at saka unity. Trio, tatlo. Unity, nagkakaisa. Kaya natin panipaniwalaan ito dahil sa dalawang talata, yung Ama ay pinakilala ng Biblia bilang manlilikha at dito naman ay nabasa po natin ang Espiritu ay manlilikha. Tama po. Ngayon po ay tingnan natin sa Juan 1:1. Nang pasimula siya ay verbo, ibig sabihin po ay salita. Ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ayan, ituloy natin sa 3 siguro, Brother Daniel, no? Okay, tuloy natin sa 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino po ito? Ang ating Panginoong Jesucristo po yan. Kaya kung babasahin kasi natin yung 14, yung berbo na yon, ang sabi dyan, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng katotohanan. Gusto kong balikan yung talatang 3. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, may mga nagtuturo ngayon na si Kristo ay hindi Diyos. Alam natin yan. Si Kristo ay tao lamang. Si Kristo ay hindi Diyos. Pero tingnan niyo po, kaya hindi lang na matanggap na si Kristo ay Diyos sapagkat ang Diyos ay iisa. Wala tayong pagtatalo doon. Nasa pag-unawa lang yan. Kung papansinin po ninyo yung uno-uno, kung babalikan natin ang Juan, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ang Diyos. Ilan ang Diyos dyan? Sa talata, tingnan nyo mabuti.
ilan ang Diyos na tinutukoy dyan? Ha? Nang pasimula, siya ang berbo. Ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Yung berbo, suma sa Diyos. Yung Diyos na yon, sino yon? Ama. Sino yung berbo? Yung anak. Pareho silang tinatawag na Diyos. Kaya, ang problema ngayon, marami mga tao, hindi siya Diyos. Ito ang magandang kasunod na talata na binasa natin kanina. Ang iba kasi na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga kapatid, ang paniwala nila, si Kristo ay created lang, nilikha lang ng Ama, hindi creator. Pero tayo hindi ganon. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, ang sabi diyan sa talatang yan, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Tingnan nyo. Maring may naririnig kayo na nagsasabi si Kristo ay nilikha lang, hindi siya Diyos. Pero ang sabi ng talata, walang bagay na ginawa kung hindi sa pamamagitan niya. Kung nilikha si Kristo, paano siyang malilikha kung wala siya? Nakuha nyo? Yung logic. Walang bagay na nilikha sa pamamagitan niya. Sapagkat walang malilikha kung wala siya. Kunyari, illustration lang po natin. Itong mouse. Ito si Kristo. Tapos itong microphone ko, ito yung ating Panginoon. Sabi ng ilan, ito ay created, nilikha lamang. Pero sabi dyan, walang malilikhang bagay kung wala ito. Ngayon, kung created siya, nilikha lang siya, paano siyang malilikha kung wala siya? Nakuha po ninyo ang ibig sabihin? Nasusundan po ba niyo, mga kapatid? Ito ay isang bagay para maisip mo natin, si Kristo ay hindi nilikha, kundi manlilikha. Siya po ay Diyos ayon sa talatang yan. Kaya lang, tinawag po siyang tao. Maraming talata sa Biblia na tinawag po siyang tao dahil sa talatang 14, nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, hindi dating tao. Bakit pa magkakatawang tao kung dati ng tao? Ibig sabihin, yung salita na nagkatawang tao, hindi siya dating tao. Kaya, may mababasa, sabihin ng iba, sabi sa talata, tao siya Tama, kasi nagkatawang tao nung magkatawang tao, tao na itong tawagin. Kaya lang, ang tanong, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Anong sagot ng talatang binasa natin? Siya po ay Diyos. At doon po nagkaroon ng problema. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, tao na lang talaga. Hindi naman lang tinanong, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Diyos. Yun ang sabi ng talata. Hindi ho tayo ang may sabi niyan. Siguro, nating liliwanagin, bakit sinabi kung isa lang ang Diyos, bakit diyan ay lalabas ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos, ilan ito? Kaya sabi na, di tatlo pala ang Diyos. Yan ang ating liliwanagin sa talata ng Biblia, Brother Daniel. At saka ba, dadagdagan ko, Brother Johnson, nang lalangin na ang sanlibutan, na paglikha sa buong sanlibutan, nandoon po yung Espiritu, ang Anak, at ang Ama. Sila pong tatlo doon ay naroroon. Isa ang kanilang pakay, isa ang kanilang adhikain, at isa ang kanilang plano. Yan. Ito po ay pinagsama-sama, pero iisa silang Diyos na magkasama. Tama. Kaya nga doon yung word na Trinity or Triunity, nagkakaisa po sila. Tatlo sila, pero nagkakaisa. Ang tanong, meron bang ganoong mapagbabatayan tayo sa Biblia? Pwede bang tawaging isa, yung higit sa isa? Kasi, meron pong mga interpretasyon. Ano anya yan? Kape? 3-in-1? Parang kinagawa lang katawa-tawa. Ngayon, magpapakita tayo sa Biblia. May talata po ba sa Biblia na binanggit na yung higit sa isa, pero tinatawag pong isa? Tama po. Sa Juan 17:22, ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging, Isa. Na gaya naman natin na iisa. Ayan. Si Jesus po nagsasalita dyan, at ang kanyang Ama na kinakausap niya. At ang tinutukoy niya na sila'y maging isa, na gaya natin na iisa, ay ang mga alagad. Tinan nyo mga kapatid. Pag tinanong, ilan ang Diyos? Ang sagot natin, isa. Dahil yun ang sinasabi.
Pero yung isa na yon, hindi absolute number. Hindi siya numerical number. Hindi absolute one. Kasi ang pagiging isa nila, ayon sa talatang yan, ay katulad ng pagiging isa kagustuhan nila na ang mga alagad ay maging isa. Ilan yung alagad? Kadami. Pero sabi diyan, ng Panginoon, idinadalangin ko sa iyo, na sila'y maging isa. Itong ibinigay mo sa akin, na sila'y maging isa, na gaya natin. Isunod pa natin yung talatang 11. Tingnan niyo po, nakalagay. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Itong hindi maintindihan, pero hindi tinabasa ito ng mga natalata ng ibang mga tao na ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos. Sabi po dyan, ang pagiging isa ni Kristo at ng Ama, yung kanyang kalikasan bilang Diyos, ay katulad ng mga alagad. Ano po ang pagiging isa roon? Isa sa panukala, isa sa layunan, isa sa pag-iisip. Iisa po ang kanila pong plano. Kaya, ang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu, kailanman ay hindi nagkanya-kanya ng plano. Iisa po sila sa panukala. Kaya ang tawag po sa kanila, sila ay iisang Diyos na mayroong 3 persona, Ama, Anak at Espiritu. Kaya, hindi problema pag sinabing ang Diyos ay iisa. Pagka sinabing ang Diyos ay iisa, hindi po numerical number, hindi absolute one. Kasi sa Biblia, pag sinabing isa, hindi lahat ng salitang isa sa Biblia ay talagang isa. Tama po. Isa pa pong susog dito, yan, na ang Ama ay talagang Ama. Ngunit, meron po siyang katungkulan bilang isang Ama. Ngayon, sinugo niya po si Jesus, o ang ating tagapagligtas. Nagkatawan tao siya. Kaya po siya ay naging tao para akuin ang ating kaligtasan para sa atin nang tayo ay nagkasala. Kaya siya naging katawan tao. At dahil siya nagkatawan tao, para makuha ng Panginoong Jesus yung kasalanan natin na dapat sa atin ay para sa atin. Yun po ay kamatayan na walang hanggan. Kung kaya't si Kristo ay nagkatawan tao. Pero siya ay isang Diyos. Ngayon po, ano pong katungkulan ng isang Espiritu? Ang Banal na Espiritu, siya, ang sinabi niya, ako ay magsusugo na mang-aaliw. Pag alis ko, may isusugo ko. Walang iba po doon, kundi ang Banal na Espiritu. Yan. Tungkol doon sa pagiging isa, magbigay pa tayo ng isang talata, mga kapatid, para maintindihan natin na hindi lahat ng salitang isa sa Biblia ay talagang nag-iisang as absolute number. Katulad po ng mababasa natin sa Mateo, Kapitulo 19, talatang 5. Tingnan niyo po ang sinasabi. May salitang isa rito, pero hindi talaga sila isa. Ano nakalagay dyan? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman sa size. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya yung salitang isa doon, kamukha din ng salitang isa sa salitang ang Diyos ay iisa. Pero sabi dito, yung mag-asawa, hindi na dalawa, kundi isa. And tanong, yung mag-asawa, isa talagang tao yon? Di ba hindi? Pero anong gusto ng tao ngayon? Pag sinabing isa, isa talaga. Pag sinabing ang Diyos isa, Ama lang talaga yon. Di Kristo hindi. Di lalabas niyan, pag sinabi rito na isa, talagang papaano ngayon natin magkakaroon ng harmony yung talata ng Biblia? Paano natin ito mapagkakasundo? Na dito, ang mag-asawa, isa, ay samantalang lalaki, babae, dalawa talaga yun eh. Kaya, ang pinakamaganda mga kapatid, mga kaibigan, kung ano ang sinabi ng Biblia, paniwalaan na lang. Tama po. At saka isa pa po rito, ay ang lalaki ay may katuwang na babae. Tama. Ngayon po, sila po ay magkaisa na ngayon. Hindi na dalawa, kundi isa na lang sila. At pagkatapos ng pagnanaig nilang dalawa, ay magkakaroon silang anak. Yun po ay isang tinatawag na isang laman na binuo nilang dalawa. Kaya po ang ating pong sarili, kung tayo po ay may asawa, tayo po, ang tawag natin sa babae at ang tawag sa lalaki ay isang laman na lang. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin po ngayon dahil tayo po ay magkasama.
bilang mag-asawa. Ayan, kaya ang mag-asawa, lalaki, babae, sabi isa, pag nagkaanak, ilan na sila? Isa pa rin. Isa pa rin. Isang pamilya. Kahit nga 12 anak, isang pamilya lang yan eh. Kahit pa 16 o 2 dosinang anak, pero hindi sila 2 dosinang pamilya. Isang pamilya lang. Kaya hindi lahat ng isa ay isa lang ang bilang. Maraming mga bagay sa mundo na kung tutingnan natin, yung component ay hindi lang isa. Halimbawa, katulad nitong itong fluorescent na yan. Ilan itong fluorescent na to? Ilan to? Ilan? Isa. Pero isa lang bang component ang bumubuo niyan? Yung bombilya, yung wire, at saka yung power. Tanggalin mo yung power, hindi ilaw yan. Buksan mo yung kuryente, wala namang cable yan, walang wire, hindi ilaw yan. May power, may cable, wala naman yung bombilya na yan, yung bulb na yan. Wala rin. Pag pinagtulong-tulong mo yung tatlong bagay na yan, merong isang ilaw. Pero hindi lang isa ang component na bububuo niyan. Kaya, huwag tayong malilito, mga kapatid, dahil talamak po yung kanyang aral. Nakakaawa po yung Panginoong Jesucristo. Alam nyo ba, sabi nga ni Brother Daniel ang layunin ng kanyang pagkakatawan tao para iligtas tayo. Kaya lang na-misinterpret yung kanyang pagkakatawan tao na ginamit niya yung kawawang kalagayan ng tao na matay sa krus, naghirap, para lang tubusin tayo sa ating kasalanan. Pambihira naman ang nung ginawa ng iba. Ay, tao lang yan. Kinawawa lalo Imbis na tingnan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa mahimalang bagay na ginawa at panukala ng Diyos, kahangahangang pag-ibig. Pwede naman si Kristo ibagsak dito sa lumilipad, bigla na lang bumagsak, malaki na pwede naman yun At pwede naman yun, sa isang iglap, sabi niya, ligtas na kayo. Pwede na rin yun. Pero bakit ipinakita niya na dumaan siya sa proseso ng pagiging bata, siya ay lumaki, tapos nung maghirap, pinatay, nilibing, nabuhay. Bakit kailangan yon? Sapagkat gusto ng Diyos na maranasan ang kalagayan ng pagiging makasalanan. Kaya nga mayroong kwento, Brother Daniel Kwento lang ito, pero ang mensahe nandun. Meron daw isang driver ng bulldozer. Binobuldos niya isang lupa. Meron nakita siyang bahay ng langgam. Ayaw niyang sirain ang bahay ng langgam. Ano ang gagawin niya para umalis ang mga langgam doon sa bahay na bubungkalin niyang lupa? Kausapin niya, di maintindihan Ang sabi ng istorya, kailangan niyang maging langgam para makausap ang langgam at sabihan, umalis na kayo kasi bubungkalin yung lupa. Ganon ang ginawa ng Panginoon. Pwede naman niyang iligtas ang tao sa magitan lang ng isang salita. Pero kailangan ay maranasan ang kalagayan ng tao para maging halimbawa na kung ang Panginoong Hesus nagdusa, naghirap, tayo din ay ganun din, mga kapatid. Maghirap din tayo, huwag tayong magreklamo, may konting pagsubok lang, sipon-sipon lang yan, nagreklamo na tayo Ang Panginoon, namatay sa cross, mahirap ang kanyang pinagdaanan, pero hindi nagreklamo para tubusin tayo. Dapat paintindihan natin yon. Tama po. Kaya kung minsan tayong mga tao, ay hindi natin nalalaman ang katotohanan kung hindi nating sasaliksikin ang kasulatan ng Panginoon o ang salita ng Diyos. Kaya dito sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Ayan, mahirap ipaliwanag. Sabi ng iba, tao lang si Kristo, di ba? Ito'y isang katangian ng hindi basta tao. Ang isa sa katangian ng pagiging Diyos ay tinatawag po nating omnipresent. Anong omnipresent? Nasa lahat ng dako kahit saan siya. Bira mo yung pangako niya, meron 2 nagkatipon, o higit sa 2 o marami, nandun siya sa kalagitnaan. Ay may nagkatipon dito sa kape, sa Concepcion. Meron din doon sa bayan, meron din doon sa Kapas, meron din sa ibang bansa. Kung saan may nagtitipon, nandun ang Panginoon. Paano magagawa ito ng isang tao? Ibig sabihin, siya po ay may kalikasan ng pagiging Diyos. Nagkatabang tao lang siya para tubusin tayo, pero ang kanyang origin, katulad ng sinabi niya mismong pangako, siya po ay Diyos sapagkat kung saan nagkakatipon ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaalaman,
ay nakikita niya ang lahat na nagkakatipon at andun ang kanyang presensya bilang makapangyarihang Diyos. Tama po. Yun po ang tinatawag na omnipresent. Yan. Kaya ang Panginoon, sinabi niya, ako ay nandiyan sa inyong kalagitnaan kung saan ang isa, dalawa, o tatlo ay naririyan ako sa inyong kalagitnaan. Hindi po ba kayo natutuwa nun na ang Panginoon kahit na nasaan tayong lupalop, pagka pinag-uusapan natin siya, naririyan siya at nakikinig sa atin. Yan. Yan po ay isang walang kaduda-duda na katangian po ng pagiging Diyos. Ang Ama, hindi na natin kikwestiyonin. Given na yon. Talagang walang pwedeng mag-question sa Ama. Siguro puntahan natin ang banal na Espiritu, Brother Daniel. Okay. Ano po, mayroon bang katangian ganito ang Holy Spirit? Meron po. Ito ang sabi sa mga awit, 139:7. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kaya hindi po tayo pwedeng magtago. Ang espiritu naman ay ganun din ang kapangyarihan ng ating kamukha ng ating Panginoong Hesus, na ang espiritu ay nasa lahat ng lugar. Kaya titingnan natin yung kung titingnan natin yung karugtong na talata sa 9, Brother Daniel, ano Okay. kalagay dyan? Awit Verse 9. 9. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, Suggest. at dooy may papatnubayan ako ng inyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Tingnan natin sa verse 7 kanina, di ba? Sino yon? Holy Spirit. Kung saan daw tayo, nandun siya, kahit anong gawin ni David sabi niya, kahit saan ako pumunta, nandun ka. Wala siyang mapagtaguan sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit ay mayroong katangian din na pagiging omnipresent. Na, huwag natin pagdudahan ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon, at lalo na yung Ama. Kung ano ang nakalagay sa talata ng Biblia, mga kapatid, ay paniwalaan na lang natin. Kaya pag sinabing, sino ang Diyos? Ang sagot, Ama, Anak, at Espiritu. Pagkat tinanong na ilan ang Diyos, ang sagot, isa. Pag ang tanong, sino? Ama, Anak, at Espiritu. Huwag ko tayong malilito doon, mga kapatid, mga kaibigan. Tama po. Pero doon sa pagiging isa, hindi siya absolute number. Pag sinabing absolute, as in numerical, one. As in isang-isa lang talaga. Isa pang susog po doon. Noon si Kristo ay binigyan niya ng pabalitang kanyang mga alagad. Sabi niya, bautismohan ninyo ang mga tao na tatanggap sa akin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kaya magkakasama po yun. Iisa po ang kanilang bahagi at iisa ang kanilang layunin. Tama. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, basahin natin itong nasa Juan, Brother Okay. Daniel. Juan 16:30. Yan Okay. yung nakalagay dyan. Ngayon ay nakikilala namin na ang nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinuman. Dahil dito'y nagsisampalataya kami sa ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Alam niyo po yung salitang yan, mga kapatid, sa atin na nagbabasa ngayon, parang walang dating yan. Parang kung ano lang yung sinabi. Pero alam po ba ninyo, yung salita dyan, na dahil dito'y nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Alam niyo ba yung salitang yan? Ang ibig pong sabihin yan, naniniwala sila na si Kristo ay Diyos. Kung titingnan natin yung Juan 10, 30 at hanggang 33, 34, nagagalit yung mga Hudyo. Bakit? Sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Dumampot ng bato. Gustong batuhin. Sabi ng Panginoon, ba't niyo ako babatuhin? Sabi ng Panginoon, tinanong ng Panginoon, bakit niyo ako babatuhin? Anong masamang ginawa ko? Sabi niya, hindi doon sa mga ginawa, kundi dahil sa ikaw, bagaman ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Paano nagpakunwari ng Diyos ang tao? Si Kristo, paano siya nagpakunwari ng Diyos? Ang sabi lang naman niya, ako ang Ama ay iisa. Kamukha din dito ng salita na dahil dito ay nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Ang katumbas na salita niyan sa atin, naniniwala kami na ikaw ay Diyos katulad ng Ama. Nagbuhat sa Diyos. Opo, yun ang ibig sabihin, nagbuhat sa Diyos. Yan po ang diwa ng talata, Brother Daniel. Tama po. At po, isa pa pong
talata sa Biblia ang ating babasahin sa 1 Corinto 2:10. Ngunit ang mga ito ay pinahihag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yan. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ayan, anong ibig sabihin yan? Kung papasanin po ninyo, ang salita, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Ang tawag po natin dito ay omniscient. Alam niya ang lahat. Kanina omnipresent, ngayon naman ay omniscient. Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Walang nalilihim sa Kanya. Katulad Bago ng sinabi pa mangyari, alam niya na. Opo. Katulad din ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya, lagi nating tinagdudugtong itong mga bagay nito para makita natin na yung, siguro magasahin pa natin yung talatang 11, Brother Daniel. Okay. Sabi po rito ay, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kaniya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ang Espiritu ng Diyos. Ayan. Kasi may mga tao hindi naniniwala sa Holy Spirit. Ang Espiritu niya ay para lamang puwersa, para lamang hangin, para lamang kuryente. Pero dito ay mapapasubalian natin ang kanilang sinasabi. Sapagkat sabi ng talata, walang ibang pwedeng magpaliwanag ng mga bagay tungkol sa Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. No? Para maipaliwanag mo ang mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos, kailangan maging Diyos ka. Yan ang isang filosofiya, mga kapatid. Yan ang isang katotohanan na hindi po dapat natin tutulan. Walang taong makakapaliwanag ng kabuuan ng pagka-Diyos. Mahirap talagang ipaunawa ang lahat ng mga malalim na bagay tungkol sa Kanya. Para maging Diyos ka, sabi nga, para maging Diyos ka, para maipaliwanag mo ang tungkol sa Diyos ng mga malalim na bagay, kailangan maging Diyos ka. Dito ngayon, ang sabi dyan, ang Banal na Espiritu, kaya niyang ipaliwanag ang mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos. Kaya siya po ay walang kaduda-duda na dapat paniwalaan nating Diyos. Ayan lang, hindi po sila tatlong Diyos, sila po ay iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Katulad ng pamilya at iba pang mga bagay. Tama po. Isa pa po ang sabi po dito sa Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sino po yon? Si Jesus. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Yan. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayan. So, ang Panginoong Jesucristo naman dito, sabi po, siya po ay makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ang isa pa sa katangian ng Diyos ay tinatawag nating eternal. Walang hanggan, walang katapusan. So, dito ay makita po natin. Marami pa po actually mga katalata, mga kapatid. Kaya lang hindi natin mapapagkasya. Kaya atin lang pinili ang mga talata na napagkasya natin sa isang episode, sa isang oras, mga kapatid, mga kaibigan. Sa kadyusan, no? Ama, Anak at Espiritu, ang nagpanukala ng lahat ng bagay ang Ama. Ang umakto o gumanap ay ang ating Panginoong Jesucristo. At nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, matapos ang kanyang mission sa lupa, nabuhos ang kanyang dugo, tinubos tayo sa kasalanan, nung umalis siya, meron siyang pangako. At mababasa po natin ito, Daniel. Sa Juan 14:16, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ayan. Kaya ang aktibong pwersa ng kadyusan ngayon na nasa atin ay ang banal na Espiritu. Tama po. Pero kung walang banal na Espiritu, yung Ama at Anak nasa langit Sino yung laging umaalalay sa atin araw-araw? Ayon sa pangako, yung Holy Spirit na iniwanan ng Panginoon nang umakyat siya sa langit, iniwanan sa atin yung banal na Espiritu. Yan yung nagbubulong sa atin. Sabi ng Espiritu sa atin, maniwala ka. Huwag kang gagawa ng masama. Kinukonsensya tayo kung nakagawa tayo ng kasalanan. Humingi tayo ng tawad. Yan po ay trabaho ng banal na Espiritu na aktibong bahagi o
or sangkap ng kadyusan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, napakaganda na makilala ho natin ang tungkol sa kadyusan. Tama po. Ang katunayan po ng ating banal na Espiritu ay sumasa atin lagi, sapagkat yun po ang pangako ng ating Panginoong Hesus, na bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, bibigyan ko kayo ng isang mga aliw. Kung sa inyo, halimbawa nakagawa kayo ng kasalanan, meron pong maliit na boses na nagsasalita sa inyong tenga na kung kayo gumawa ng kasalanan, yun po ang banal na Espiritu. Kaya tayo naman, sa halip na gagawa pa ng masama, naantala po yon o hindi na natin itutuloy sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa inyo. Yan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa gabing ito, yan po ang ating paksa, no? Mga kapatid, mga taga-subaybay po natin sa internet, ang aming inaasahan nawa tayo po ay natuto tungkol sa paksang ito, kung sino ang Diyos na dapat po natin paniwalaan. Huwag tayong malilito, huwag tayong magkakamali. Mababasa natin sa Biblia, ang Panginoong Hesus ay tinawag na Diyos, ang Espiritu ay tinawag na Diyos, at lalo naman yung Ama, sapagkat pasado po sila sa katangian ng pagiging Diyos. Tama po. Pinagpala sana tayo ng Panginoon sa gabing ito. At umaasa ko na bukas ay muli tayong magsasama-sama. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.